Kadiskarte chicks, tanong ko lang, naranasan mo na bang matapos ang moment nyong dalawa, pero parang may kakaiba sa kilos niya? Hindi siya galit, hindi rin sobrang sweet, parang may kulang. Kadiskarte chicks, posibleng nabitin si ate girl. At sa video na to, pag-uusapan natin ng mga totoong signs na nabitin ng babae sa nangyari sa inyo. Pati tips para maayos to sa susunod. Pero disclaimer muna, hindi ito para i-pressure ang babae. Hindi ito para manghusga, lalong hindi para magyabang. Goal natin, maintindihan ng partner at mas gumaling sa relasyon. Pero bago po yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Sign number 1, bigla siyang naging tahimik. Kadiskarte chicks, pansinin mo ito. Kung pagkatapos ng moment nito ay bigla siyang nanahimik, hindi masyadong naglalambing, parang may iniisip, posibleng may kulang sa experience niya. Normal kapag satisfied ang babae. Relax ang katawan, clingy, malambing, pero kapag nabitin, minsan napapaisip siya. Tapos na agad, hindi niya sasabihin direkta, pero makikita mo sa energy niya. Kadiskarte chicks, may tropa ako dati. Matapos ang moment nila, tahimik si girlfriend niya. Hindi siya galit, pero napansin niya na nag-scroll lang sa phone at hindi nakayakap. Tumalikod pa after nila. Resulta, napag-usapan nila after at nalaman na bitin si ate girl sa foreplay. Bitin sa intimate nila. Lesson dito, pansinin ang cues. Hindi laging words ang nagsasabi ng truth. So sign number 2, siya pa ang nag-i-initiate ng round 2. Kapag pagkatapos ng first round, siya ang nagyayaya ulit. Siya ang lumalapit, siya ang naglalambing ulit agad. Malaki ang chance na bitin pa siya. Pero kadiskarte chicks, may pangyayari rin na makikita mo kapag niyaya siya ulit o siya mismo ang nasa round 2 pero hindi mo siya nabigyan ng atensyon. Medyo galit o naiinis siya. Frustrated kahit anong effort mo. Diskarte chicks move, mag-focus sa kanya. Pakinggan ng cues niya, bigyan ng paraan para ma-relax at mag-enjoy siya ulit. Simpleng discarding makakatulong para maiwasan ng deadma mode buong araw o buong linggo. So extra tip guys, kapag napapansin na bitin siya, kadiskarte chicks, tandaan, ang pinakamabilis na diskarte ay pansinin ang needs niya. Huwag ito gawing pressure para sa kanya. Ang goal ay mutual satisfaction at connection. Tandaan, kung laging bitin siya sa iyo, ang diskarte ng high value na lalaki ay matutunan punan ang kulang at intindihin ng partner. Para mas solid ang relasyon at happy si partner. Hindi para i-pressure o gumawa ng issue. So sign number 3, sobrang bilis niyang bumalik sa normal. Subtle pero totoo, kapag fully satisfied ang babae, madalas lutang, relax, sweet after, glowing pa nga minsan yan. Pero kapag nabitin, mapapansin mo parang ang bilis niyang bumangon. Nag-check agad ng phone, nag-CR agad ng parang walang nangyari. Parang okay, tapos na. May tropa ako dati, nakipag-date sa girlfriend niya. Pagkatapos ng first round, medyo mabilis na siyang bumangon at nag-CR. Di niya alam, kadiskarte chicks, bitin pala ang ate girl sa build-up. So lesson, pansinin ang body language, hindi lang words. So sign number 4, hindi siya masyadong sweet after. Kadiskarte chicks, tandaan mo, ang aftercare ay malaking bagay sa babae. Kapag satisfied, mas clingy, mas nakayakap, mas malambing magsalita. Pero kapag napansin mong medyo cold siya after, hindi nakikipaglambingan, parang may distansya, posibleng may kulang sa experience niya. May kaibigan ako na after ng moment, normal sana sweet si girlfriend niya, pero napansin niya na parang may laman ang puso ni ate girl, bitin sa foreplay. Resulta,
napag-usapan nila after at next time mas nag-focus siya sa needs niya. So sign number 5, kapag sinabi niyang wala nang next time, last mo na yan. Kadiskarte chicks, makinig kang mabuti dito. Kapag pagkatapos ng moment nyo ay sinabi niya wala nang next time, last mo na yan, huling beses na to, huwag mo itong balewalain. Hindi ito simpleng biro lang. Sa maraming pagkakataon, madalas may halong inis, frustration o pagkabitin sa likod ng linyang yan. Ano ang ibig sabihin nito? Sa totoo lang, kadiskarte chicks, pwedeng may kulang sa experience niya. Hindi siya fully na-satisfy o may part ng moment na hindi niya na-enjoy. At tandaan mo, bihira ang babae na magsasabi ng diretso na, bitin ako. Mas madalas, pahapyaw ang banat. May tropa ako dati, kadiskarte chicks. Pagkatapos nila ng girlfriend niya, pabirong sinabi ni ate girl, last mo na yan ha? Akala niya joke lang, pero napansin niya medyo malamig ang kilos pagkatapos. Nung nag-usap sila ng maayos, doon lumabas na may kulang pala sa build-up at connection. Lesson, huwag puro literal ang pakikinig. Basahin mo rin ang tono at body language niya. Diskarte chicks move kapag narinig mo ang linyang yan. Huwag kang ma-defensive, ma-offend agad, magpatawa lang at iwasan. Ang high value na galaw, maging kalmado, maging observant, maging willing mag-improve. Pwede mong gawin, mas pagtuunan siya ng pansin next time. Ayusin ang build-up at pinaka-importante, communication. Minsan simpleng tanong lang, okay ka lang ba? May gusto ka bang iba next time? Malaking bagay na yan, kadiskarte chicks. So real talk, tandaan mo, kapag sinabi niyang last mo na yan, hindi ibig sabihin tapos na agad ang lahat. Minsan, ang ibig lang sabihin ni ate girl, may potential ka, pero may kailangan pang i-level up. At ang lalaking may diskarte, hindi nagtatampo, hindi nagmamarunong, kundi nag-a-adjust at natututo. So sign number 6, mas siya pa ang nagbibigay ng effort. Real talk tayo, kung napansin mo na buong moment, siya ang mas active, siya ang mas gumagalaw, siya ang mas nag-a-adjust, tapos parang hindi siya fully satisfied after. Posibleng napagod siya, pero nabitin pa rin. Kadiskarte chicks, tandaan mo, hindi pabilisan ng laban, hindi paramihan ng galaw, at lalong hindi paangas. Sikreto, timing, connection, pag-intindi sa partner. So sign number 7, may kulang sa build-up o foreplay. Minsan hindi lang sa mismong moment na susukat ang satisfaction. Kapag napansin mo parang laging nagmamadali, hindi nagtatagal sa pre-game, mukhang hindi fully engaged. Possible sign na nabibiti siya sa overall experience. Kadiskarte chicks, may tropa ako dati, laging gusto ng mabilis. Pero napansin niya na si ate girl medyo frustrated sa short build-up. Lesson, foreplay matters. So sign number 8, communication clues. Kadiskarte chicks, simple lang, tanong niya, okay ka ba? Tanong niya, may kulang ba? May subtle hint sa chat, official expression, hindi siya galit pero may signal na nabibitin siya. Diskarte chicks move, makinig, mag-adjust at huwag ipagkibit balikat ang cues. Mga kadiskarte chicks, kung may nakita kang isa o dalawang signs dito, huwag kang ma-insecure, huwag kang ma-pressure, huwag kang magpanggap. Tandaan, ang tunay na diskarte ng high value na lalaki, marunong makinig, marunong mag-adjust, marunong mag-improve. Hindi ito exam na perfect agad. Ito ay skills na natututunan. So bonus tip, kadiskarte chicks, huwag madaliin,
Bigyan ng sapat na build-up, pansinan ng reaction niya. Pinaka-importante, communication. Minsan ang pinakamalakas na move ay simpleng tanong. Okay ka lang ba? May gusto ka bang iba? Simple, pero powerful. Extra tip for round 2, kapag nag-initiate siya ng round 2 at medyo frustrate siya, pansinin ang needs niya. Hindi ito tungkol sa sarili mo lang. Mutual satisfaction ng goal. Mga ka-diskarte chicks, kung may natutunan ka today, type mo sa comments, diskarte mode on. At kung gusto mo pa ng mas malupit na tips tungkol sa attraction, relasyon at psychology ng babae, like, comment, share at huwag kalimutang mag-subscribe sa Diskarte Chicks. Dahil dito, hindi lang tayo basta lalaki. Nagiging lalaking may diskarte. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugi na taga-suporta na sina Glorioso Llorente from Liliw, Laguna, Fidelino Capuno from Maasin, Leyte, James Rosanes from Alfonso, Tagaytay, Cavite, Oser Caballero from Iligan City, Mindanao, Baste Duterte from Mandaluyong City, Violeta Paog ng Cavite, Dajay Domingo ng Zab, Bugay Province, Reynaldo Crisolo ng Batanes, Advid Lumungsod, always watching from Basak, Fardo, Cebu City, at shoutout na rin sa mga kasamahan niya sa MCR Housekeeping Department na sina Jonathan Cosmoyano, Heljay Batilier, Edward Abella, Annalyn Kalisang, Cristel Ann Carrion, Yvonne Grace Gamboa at kay Jackie Lu Blanco. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.